Okay, sample problem ulit tayo class dito sa statics. Okay, yung problem na to class, labasin to sa board exam, no? Etong structure na to. Lagi siyang lumalabas sa board exam, kaya maganda, maituro ko na siya kaagad. So that, pag nag-CRF kayo, hindi na kayo magugulat. And ang atake lang naman dito class, method of members lang. So, chill lang to, chilling like a villain lang siya, no? So, dito class, sinabi, neglect friction daw at A and B. Okay. So, sa mga past board exam, minsan, naglalagay sila ng friction. Sinasama nila yung friction dito sa surface ng ating structure. Pero dito class, sa problem ko, neglect friction muna. Kasi hindi ko pa naman siya naituro. Okay. So, may isa pa tayong note ulit dito class. Yung FG daw is a cable support, no? So, pag sinabi natin cable support class, pag sinabi natin cable, ang reaction niya class ay palaging tension or it is a tensile force, meaning kung ito po yung object natin, ang cable natin is always away sa object, di ba? Ito yung tension natin. Pero class, kung compression naman, so other example na lang to, kung compression naman class, it is papunta sa ating object, no? So ganun siya. And ang mga hahanapin natin dito class, find daw yung reaction at A, reaction at B, and tension FG. Ito po yung tension FG class, no? So kumbaga parang ano lang siya, cable yan, cable. Okay, so eto class, gilid ko lang muna. Eto siya. Okay. So eto class, ilagay na natin yung mga reaction, no, ng ating structure. So dito class, sa A, magkakaroon tayo ng vertical reaction. Eto class, baka may magtaka, sir, ano ba to? Hinge ba, roller, or fix ba yan? No? So eto class, nakapatong lang siya sa surface natin. So eto, tatawagin natin siyang AY. Okay. Sir, bakit hindi ganito ang reaction? Halimbawa, nakaslant po siya eh. Bakit hindi po ganito yung reaction natin? Hindi po ba pwedeng ganyan yung reaction? AY? So class, dito, kapag may nagtanong na ganun, alisin. Ang i-consider natin class palagi kapag mga ganitong problem, yung mga nakapatong na structure sa surface natin. Ang titignan natin class is yung surface, no? Titingin tayo sa surface. Tapos kailangan ang reaction natin class is perpendicular, no? Perpendicular sa surface. Wait, i-drawing ko. Ito siya, 'di ba? Perpendicular siya sa surface natin. So magbigay ako ng iba't ibang example. So halimbawa, ito yung member. Ito siya, no? Ito yung member A. So kapag ganito class, ang surface natin pag nasa baba, automatic ang reaction niya is eto, no, AY. And perpendicular siya. Next naman class, kapag meron tayong, bigyan ko kayo ng tatlong example para next time kapag may na-encounter kayo, ganun ang gagawin nyo. Halimbawa, nakaslant naman to, yung surface na to. Okay, pag nakaslant yung surface na yan class, automatic naka-slant yung ating reaction. Kasi kapag naka-slant din yung reaction natin, magkakaroon tayo ng perpendicular distance, di ba? Ay perpendicular siya dito sa ating smooth surface. Sorry, yun po pala yung term. Okay, meaning magpo-form siya ng 90-degree angle, di ba? Kasi class, halimbawa, kung ganito yung surface natin, tapos ang ginawa niyong reaction pa ganyan, di ba? Di, hindi na siya perpendicular. Wala nang na-form na 90 degree. Kumbaga ito is less than na siya ng 90 degrees, no? Wala na. Mas mababa na sa 90 degrees yan. So dapat class, ang sabi ko nga sa inyo, perpendicular siya sa surface natin. Ito dapat siya. So AY. Paano naman kapag ang structure ganito na? Dito naman siya nakatungkod kumbaga. So kapag ganyan na class yung surface natin, pa-vertical na, automatic, yung ating reaction is pa-horizontal, di ba? Para mag-form tayo ng perpendicular sa kanilang dalawa.
So, ganun lang siya, class. Okay, alisin ko na. So, eto class, nakapatong na lang naman ulit siya. Tatawagin ko po siyang BY. Okay. So, dito class, ang una kong i-consider, number 1, full structure. Mas madali kasing mag-solve class ng full structure yung gagamitin natin kasi mga external supports pa lang yung nakikita, no? External reaction. Kapag nag-method of members na kasi tayo class, sige, lalabas yung mga internal reaction. Makikita mamaya. Okay, so dito class, A1, AY, and BY pa lang naman yung nakikita natin. Maganda, mag-moment na kaagad tayo kay summation moment at B. Diba? Is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. Ayan. Okay, so dito class, moment si A, si AY, moment arm niya class is 1.5. Sana nakita. 0.6 plus 0.9. Kung nalilito kayo class, pwede nyong ilagay yung distance dito. Same lang din naman siya, okay? So, 1.5 meters. Yan, okay. So, meron tayo class, this one is equal to 8 kilonewtons naman class. Diba? Iikot siya pa counterclockwise papunta kay B. Times lever arm or moment arm na 0.9 meters. So that yung AY natin class will be what? (4.8) AY is 4.8 kilo newtons. So yan na siya, no? Meron na tayong AY agad, which is yan na rin yung reaction at A natin kasi isa lang naman siya. Okay. So next class si BY. Summation force na lang tayo ng Y is equal to 0. Upward is equal to downward forces. So yung upward forces natin class si AY plus BY. And may downward force tayo class na 8 kilonewtons. So ito po siya si AY, BY, and 8 kilonewtons. So yung AY class nakuha na natin 4.8 siya kanina. So that yung BY natin class will be 3.2 kilo newtons. Okay lang dyan. Sana naintindihan. Sana nakakasunod. Okay. So next tayo class. Meron tayong pagsubok dito, no? Ito na yung pinakapagsubok natin. Si tension FG. So sir, paano ba namin mapapalabas si tension FG? So dito siguro class, ang gagawin natin, gagamit na tayo ng ng method of members. Yan, method of members na tayo class. Siguro ang i-consider muna natin ilang members po bang meron tayo dito. Eto, member 1, di ba? Pwede natin kalasin yan as buo. And member 2, kakalasin din natin to as buo. And member 3, eto naman siya. Di ba? So yan siya class. Okay. So dito class, kung mapapansin nyo, ano ba ang maganda nating unang gawin? No? So halimbawa, try muna natin yung member DE. Ito muna yung consider ko class, no? Member DE muna. So member DE. Member DE. Ayan. So kunin ko lang yung structure niya class, no? Paste ko lang dito parang ganyan. Okay, so eto siya. Tapos titingnan natin yung mga reaction niya class. Eto, nakapatong lang siya kay E. Kumbaga, eto class, yung E na yan, binubuhat niya etong member na to. So, ang magiging reaction niya class is vertical lang din, no? So, eto po yung ano natin, eto yung surface natin dyan, kumbaga, magkakaroon lang tayo ng vertical reaction. Baka may magtaka na naman class, sir, hindi ba dapat ganito yung reaction dyan? Hindi po, okay? So, magiging ganyan lang yan kapag nakaslant din yung binubuhat niya. Okay, so EY, ilagay ko na lang dito kaagad, no? Meron dito tayong EY. Ayan. Tapos, dito class, kung mapapansin nyo, this one is pin support, no? Yun o, may tuldok siya, meaning pin support yan.
Suportado ng pin etong point D. So kapag pin class, di ba, ang gagamitin natin, meron tayong vertical, so DY, and meron tayong horizontal na tatawagin nating DX. And syempre, sasama dito sa structure na to si 8 kilonewtons. So 8 kN to. Tapos, lagay ko lang yung mga parameter. This one is 0.6. And this one is 0.9. Medyo magulo natin drawing. Okay. So, yan siya class, no? Okay. So, ganyan muna. Okay. So, dito class, bakit ba natin kinuha tong member na to, no? So, try lang siguro muna natin practice na mag-solve ng per member, ganun, para next time marirealize natin. So, halimbawa, ganito muna yung gusto ko. Pero dito class, no, kung mapapansin nyo, sir, bakit ito yung kinonsider mo? Hindi naman natin mahanap si tension FG dyan. Diba? So, mamaya siguro ipapakita ko kung bakit. Okay, so dito class, solve lang muna natin yung mga reaction niya kahit hindi naman natin hinahanap. Okay, so mga sample problem ko siguro, papahanap ko siguro halos sa lahat para matry, no? Okay, kumbaga matuto kayong magkalas-kalas ng mga members natin. So eto class, kung mapapansin nyo, si dy natin, magiging equal lang din ulit siya kay 4.8 kilonewtons. And si ey natin class will be 3.2 kilonewtons lang din, no? So, sir, bakit naging ganyan na? Di ba, class, parang same lang din naman ng ginamit natin dito. Nag-moment lang tayo dito kay E. Tapos same lang din naman yung mga parameters na 8 kilonewtons tapos yung distance. So, kung nalito kayo dyan, class, pwede nyong i-side solve, no? Kung gusto nyo. Okay. So, yan na class, yung unang member na kinonsider natin. Member DE. Okay. Ito na class. Ang i-consider natin dito kapag ganito. So, tip na kaagad, no? Ang i-consider natin para mapalabas natin si member FG ng mabilis ay etong member na ito. Okay? So, eto class, sige, try ko rin siguro mamaya kung kaya ko pa, kung gusto ko pa, no? Pero eto class ang magandang kunin dyan na member para makuha etong tension FG. So, eto class, kapag kinalas ko siya, delete ko lang ulit to. Yan. Magiging ganito siya, no? Yung free body diagram niya. Eto na siya. Yan. Diba? Astig na siya. Lakihin ko pa. Yan. Okay. So, eto class, ang makikita natin, sabihin natin si point A, si point F, si point C, tapos si point E. So, ang member na to class is tatawagin nating member AFCG. Ay, AFCE. Diba? Yan. Okay. So, eto class, ilalagay na natin yung reaction niya. Eto. This one is si AY, no? Na nakuha natin 4.8 kilonewtons. Etong FG class, nung kinalas natin siya, automatic dyan, dapat makita natin yung kanyang cable, no? Dapat, okay, isipin nyo kapag kinalas natin tong member na to, kailangan makuha natin yung cable na to, no? Kumbaga sasabit yung cable na yan pag kinalas natin yan. At the same time, kapag kinalas naman natin yung member na to, yung reaction ng cable dito is lalabas din, no? So lalabas yung reaction yan class. Eto na siya, tatawagin natin siyang tension ng FG. Di ba? FG, ito FG, tension. And kapag sinabi natin na tension, di ba class, away yung reaction niya. Okay? So, ganyan lang muna, chill lang muna tayo. Pwede naman kayong mag-comment class kung nalito kayo. Tapos ito class, kung mapapansin nyo, yung EY natin class sa member DE is pataas siya, no? Eto, na-explain ko na to sa nakaraang video. Pataas siya sa member DE. Pero kapag kay member ACE na siya, magiging pababa na siya, 'di ba? Ayan, magiging pababa na siya.
So, di ba? Kanina pataas siya. Pero kapag sa isang member na pababa na siya, di ba? Dapat mag-zero lang din, mag-equal lang din sila sa zero. No, kumbaga walang nangyari, ganun no. Equilibrium nga tayo class. And yung EY na yun class is 3.2 kilonewtons. So, etong problem na to class, actually hindi siya madali, no? So, kailangan natin siyang paulit-ulit para mas maintindihan natin siya. Okay? So, eto class, mapapanood nyo lang naman yung video all the way kahit nasaan kayo. So, etong member C class, pin din to, no? Pin din yan. And kapag sinabi nating pin class, di ba dalawa ang reaction niya? Sabihin natin meron tayo dito na pababa na lang na CY and pakaliwa na CX. So, ganyan na lang siya. Okay. Ulitin natin. So, eto na. Kinuha nating member, si member AFCE. Eto siya. Nilagay ko lang yung free body diagram niya dito. Yung A natin class, may vertical reaction, no? Okay. Okay, so baka nagtataka kayo class, no? Ang mga nililipat-lipat lang natin na reaction is yung pin. Pin, mga ganyan, tas sa truss. Kumbaga, halimbawa, eto, no? Yung EY natin, pataas siya kanina. Dito naman, yung magiging reaction niya dito is pababa na. And also, dito rin pala sa E, kung ano mang support to, kung ano mang support siya. So, hindi ko, yan. Okay, so, ganito class, no? Para makuha natin si tension FG, saan kaya magandang mag-moment? No, pwede tayong mag-moment kay A, kay F, kay C, or kay E. So, dyan tayo, no? Pero class, ang target natin si FG di ba? Kapag nag-moment tayo class kay A, no? Kapag nag-moment tayo class kay A, magmo-moment si F, magmo-moment si CX, magmo-moment si CY, and si 3.2. Ang dami nating unknown. Ayoko yung ganun, no? So, maganda niyan class, mag-moment tayo kay C. Diba? Summation moment kay C. Kasi pag nag-moment tayo kay C class, etong CX and CY, wala na agad, diba? Cancel na kaagad siya. Hindi na siya papasok. No? Tatagos na yan sa point of action diba? Okay, summation moment at C is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. Okay, may nakalimutan ako. Yung mga distances, no? So, etong mga distances natin. Dito mula dito is 1.5 meters. So, same naman, no? Ito, E to A. This one is 1.5 meters. Okay, sana na-gets yan. Next tayo, class. Ito is 0.2. Yan. Tapos, ito. Lagay ko ng ganyan. This one is 0.4 meters. 0.2 meters to. Tapos ito is 0.2 meters din. Ilipat ko na dito para mas malinis. Yan. Sige, dito na lang. Bakit nga Okay, dyan na lang. Okay, dito na. Dito na tayo mag-focus, no? Okay, summation moment at C is equal to 0 tayo. Clockwise is equal to counterclockwise. Okay. Tapos, meron pa ba? E to C. Ilan yung E to C? So, eto class, hindi ko rin pala nailagay yung parameter niya. So, gawin na lang natin na kalahati. Eto. So, this one hanggang doon is 0.75 na lang, no? Kalahati lang naman yan, gitnang-gitna naman siya. So, eto hanggang doon 0.75 meters. Ayan. Okay, so moment na tayo class, no? So, una ko munang i-moment siguro itong 4.8. Okay? Yung 4.8 class, iikot mula dito, no? Mula dito kay C. And ang kanyang magiging moment arm class is eto. Kung eto class is 1.5, tapos eto 0.75 mula dito, automatic yung may iwan din dito is 0.75, di ba? Hindi pwedeng mas malaki, hindi pwedeng mas maliit. Okay? So, 4.8, clockwise rotation siya, no? 4.8,
times 0.75 meters. Okay. So next tayo class, etong tension Fg. Nag-rotate naman po siya ng counterclockwise. No? And ang kanyang lever arm or moment arm is 0.2. Okay, siguro meron nang nalito dito. Yung una class, si 4.8, nag-travel siya papunta kay C. Distance niya 4.8. Yun yung perpendicular distance niya. And eto class, since horizontal siya, automatic yung magiging distance niya papunta kay C or moment arm niya is 0.2, which is vertical, di ba? So, eto is clockwise. So, nasa kabila siya. Ay, counterclockwise. So, TFG times 0.2 meters. Tapos, eto class, si 3.2, iikot naman siya ng clockwise papunta kay C, point C. No? Plus CY ay plus 3.2 times 0.75 meters. Yan, medyo magulo na. So, eto na siya. Yan na siya. Okay, so class, isolve lang natin yung TFG. Siya lang naman na yung unknown. So, 4.8 times 0.75 plus 3.2 times 0.75 all over 0.2. So, ang tension mo class sa FG will be 30 kilo newtons. So, ganun lang po siya. Okay? So, yan na class. Ulitin nyo na lang kung saan kayo nalito or pwede kayong mag-comment kung meron akong maling nagawa kasi kagagawa ko lang ng problem na yan. And yun lang. Thank you so much. Heart.